Oy, so may mga nagtatanong sa akin kung ano naman daw ba yung mga signs o senyales na yung kapatid na babae ng babae mo ay may pagnanasa o may gusto sa iyo. Well, actually, bago natin simulan ng video na ito, gusto ko munang ipaalam sa inyo na sa video na ito, i-exclude natin yung mga babae na ipinagbabawal o hindi dapat pinag-uusapan sa mga ganitong klaseng video. Okay? At ito ay yung mga yung mga babae na wala sa tamang pag-iisip at mga babae na wala pa sa 18 years old and up o pataas. Okay? Kumbaga yung mga wala pa sa tamang edad o yung mga minor. Okay? Excluded yan. Okay? Ang pinag-uusapan lang natin dito o pag-uusapan natin ay yung mga babae na nasa tamang kaisipan na o dapat na o pwedeng isama sa video na ito. Okay? And also, hindi ko i-share o ginawa ang video na ito para turuan kayo na gumawa ng hindi maganda. Okay? Kumbaga, kaya ko lang naman ito ginawa ay dahil ang kukulit ng mga nagtatanong sa akin tungkol sa issue na ito. Okay, siguro yung iba, well actually hindi siguro, sa totoo lang yung iba, ang ikinukwento nila ay dahil mayroon na daw kasi sila mga nakikitang senyales. So parang nakukonfuse sila kung signs daw ba yun talaga. At yung iba naman sa tingin ko, kaya nagkakaganyan o kaya tanong ng tanong sa akin ay dahil sa kakanood nila ng kung ano-ano mga video sa internet na matagal ko nang sinasabi na wag nilang panoorin pero still nood pa rin sila ng nood. Kaya tuloy ngayon ang pantasya nila ay naglalaro o nagwawala sa mga utak nila. Pero still, sasagutin ko ito. Again, hindi para gawin ninyo. Okay? Though alam natin na nangyayari ito talaga. Okay? Matter of fact, may mga experiences na ako tungkol dito kaya nga alam ko ito. Okay? Noon, okay, may iba pa nga, kambal pa, okay, na experience ko noon, okay, dahil nga, gaya ng sabi ko sa inyo before, kahit na magkapatid pa yan, okay, still, competitive pa rin sila, o nature pa rin ng babae, o ng female nature, na maging competitive sa isa't isa, o lalo na pagdating sa paghahanap o pagkuha ng possible o sabihin nating high value na mate, okay? Posibleng maging mate nila o maging partner nila, okay? Dahil para yan sa survival, okay? At lalo na, syempre, hindi ka naman niya kadugo. So, ma-attract pa rin siya talaga sa iyo kung isa kang attractive na lalaki, okay? Kumbaga, ang female nature ay female nature, okay? Ang hypergamy ay hypergamy, okay? Hindi mawawala yan nang dahil lang boyfriend ka o sabihin nating may relasyon kayo o lalaki ka ng sabihin nating kapatid niyang babae. Okay? Actually, lalong-lalo na kung yung kapatid niyang babae na ito ay hindi niya ganong kagusto. Okay? So, of course, mas buhay o gising yung maaring maramdaman niya sa iyo na romansa o romantic. Okay? Pero again, hindi ko kayo tinuturuan na gawin na kumbaga i-pursue yung babae na ito, okay? O yung kapatid ng babae mo, okay? Kundi ang rason lang kung ba't ko ginawa ang video na ito ay para sagutin lang yung tanong na ipinipilit na sagutin ko nitong mga ito. Mga pinagbibigyan ko lang sila, okay? So, atin ang umpisahan. Again, meron akong phone na hawak, okay? Kung saan nandito yung list ko dahil meron akong 21 list o 21 signs na nandito sa list ko. Okay, na i-share ko sa inyo na mga natutunan ko, naranasan ko sa personal experience ko at mga nakausap kong tao, also mga sabihin nating mga na-coach ko na tao, okay, na posibleng talagang ito yung mga senyales na yun na kapag ka nakita mo o na-experience mo yung kapatid na babae ng babae mo ay may pagnanasa sa iyo o maaring gusto ka, o sabihin natin maaring gustong may mangyari sa inyo. Pero again, hindi porque nakita mo itong signs na to, ang ibig sabihin gusto ko na kaagad niya. Maaari ding, sabihin natin pamilya lang ang tingin niya sa'yo, o dahil ang tingin niya sa'yo, kumbaga, boyfriend ka nga kasi, o lalaki ka ng kapatid niya, okay?
Pero still, malaki pa rin ang posibilidad na kapag ka nangyari ito, okay, at nakita mo ng tama yung kumbaga, nakita mo ng maayos yung sign at mas naintindihan mo na mabuti, okay? At sabihin nating talagang tama yung judgment mo, okay? Malaki ang posibilidad na ito ay senyales na gusto ka ng kapatid ng babae mo, okay? So, number 1, well, ito kadalasan itong nangyayari sa mga lalaki na yung relasyon niya sa babae niya ay parang pamilya na. Okay, hindi ko sinasabi na gawin nyo ito, pero ito ay isang matibay na senyales na kapag ka nakita mo sa kapatid na babae ng babae mo, ay malamang ito nga ay may gusto o may pagnanasa sa iyo. Okay, again, huwag kayong basta mag-jump into conclusion na ganun na ito kaagad. Kasi maaari lang naman na ganun nga ito, pero kung makikita ninyo na ng maayos yung senyales na ito at talagang posible, then matibay na senyales talaga ito. Pero hindi ibig sabihin na nakita mo ito tapos hindi mo man lang inaral na mabuti kung ganun ba talaga yung ipinaparating niya sa iyo, okay, ay iisipin mo na kaagad na may gusto na ito agad sa iyo. Okay, kumbaga dapat makita mo muna ng maayos na talaga bang ito ay isang senyales na katulad ng tinutukoy ko. Okay? But again, kung dating lang kayo ng babae, hindi mo kailangan kilalanin yung pamilya niya, hindi mo kailangan na o dapat na sundin yung babae na ang gusto niya ay makilala mo yung pamilya niya. Okay? Kasi ang bagay na iyan ay malamang ay shit test lang, tinitest ka lang niya. So, ang pwede pa mangyari ay mapasama pa yung sitwasyon ninyo o mapababa mo pa yung respeto niya sa'yo, lalong-lalo na yung attraction at interest level kapag ka kinilala mo yung pamilya nito. Pero sabihin lang natin na ikaw ay nasa sitwasyon na ngayon na kilala mo na yung kapatid niya, okay, o yung pamilya niya, then maaaring itong number 1 na na sign na ito ay ma-encounter o ma-experience mo sa kanya. Okay, let's say nakilala mo lang talaga yung kapatid niya, okay, then pwedeng mangyari itong bagay na ito. At ito ay walang iba kundi yung kung lagi siyang naghahanap ng dahilan o paraan para makasama ka palagi o para sabihin nating lumabas kayo o kaya sabihin nating makausap ka palagi. Kumbaga yung dikit ng dikit sa'yo itong kapatid na babae ng babae mo. Okay? Tapos minsan meron siyang mga reason niya kung bakit ang gusto niya ay palagi kayong lumalabas ng kayong dalawa lang. Okay? O sabihin nating palaging kayong dalawa lang yung magkausap kapag may kasama kayong ibang mga tao. Like for example, yung kaibigan ng babae mo o kasama mo yung babae mo o kaya family gathering, ganyan. Tapos niyayaya ka niya ng kayong dalawa lang o kaya pag nakikita ka niya mag-isa ay nilalapitan ka niya. Okay? Then yan, posibleng sign yan na itong kapatid na babae ng babae mo ay may gusto o may pagnanasa sa iyo. Okay? Pero again, pwede rin pamilya lang ang tingin niya sa'yo. Okay? Pero pag tingin mo ay parang may mali na, okay? Tapos exaggerated na, okay? Then alam mo na yan. Okay? Number 2, kung lagi kanyang pinupuri, lalo na kung looks at personality mo ang lagi niyang pinapansin at iba na siya kung makatingin sa'yo na para bang hindi na pang kapatid. Okay? Number 3, kapag nagsiselo siya, na mas binibigyan mo ng pansin ng ibang tao, tapos lagi niyang inaagaw ito sa kanila, at kadalasan ay naaasar pa siya kapag ka nangyayari ang bagay na ito. Okay? Number 4, kung masyado na siyang pisikal, at siya pa mismo ang nag-uumpisa o nauuna na gawin ang bagay na ito. Okay? Tapos iba na yung yakap niya, o minsan kumakandong na siya, o kaya hinihipo at hinahagod ka na madalas o hinihimas o dinidikit yung tuhod, yung legs niya, siko niya, braso niya sa braso mo, siko sa siko, legs sa legs, okay? Tapos hinihimas-himas ka na ng ibang klaseng himas, tapos iba na yung hawak niya sa'yo, okay? O sabihin nating yung katawan nga niya, dinidikit na niya yung balat niya sa katawan mo, okay? Tapos parang pagka ginagawa niya ito, madalas ay para bang sabihin nating dead ma lang siya. Mga parang
nakadikit yung braso niya sa braso mo, o yung siko niya sa siko mo, o yung balat niya sa balat mo, tas parang wala lang sa kanya. Deadma lang siya habang magkatabi kayo. Okay? Kung tabi siya ng tabi sa'yo, isa pa yan. Okay? Lalo na kung sabihin nating ginagawa niya ito nang nakatitig siya sa'yo, pwede rin yun. Okay? Minsan yung deadma lang, magkatabi kayo. Siyempre, paano siya tititig sa'yo, di ba? Wala naman siya sa harapan mo. Katabi mo siya. So, maaring habang katabi mo siya, nakadikit yung legs niya sa'yo, okay? Tapos habang nakadikit yung legs niya sa'yo, okay, doon sa leg mo, kunyari pareho kayo naka-shorts, okay? Habang nakadikit yun, deadma lang siya. Kumbaga parang wala lang sa kanya. Kahit na alam niyang lalaki ka. Okay? Malaki ang tsansa na ito ay may pagnanasa sa iyo. Okay, number 5. Kapag nilalandi ka na o sobrang obvious na crush ka na niya, lalo na kapag nagbibiro na siya ng bastos o yung mga green jokes, okay? O nilalandi ka sa messages o kaya lagi kang kinakausap sa phone o text ng text, chat ng chat, tanong ng personal sa'yo. Tapos tipong inaakit ka na sa pananalita, okay? Yung tono ng boses niya, yung mga topic na pinagkukwentuhan ninyo, yung mga tinatanong niya sa'yo, okay? Tapos, sabihin nating, yun nga, tingin na sa'yo ng tingin, okay? Tapos, well, actually, sa tingin ng tingin, yan yung pagka, nilalandi ka na niya, okay? Kung hindi to sa phone. Pero sa phone, yan yung mga topic na sinabi ko kanina. O kasi halo to eh. Kapag nilalandi ka na, ng sobrang obvious, tapos yung para bang crush ka na niya, lalo na kapag nagbibiro na siya ng bastos o nilalandi ka sa messages, sa phone yan, okay? O lagi kang kinakausap sa phone ng text, o text siya ng text, chat siya ng chat, minsan tanong na kung ano-ano na hindi naman kailangan ng pag-usapan, okay? Nag-good morning, lalo na pag nag-good night, di ba? Tapos kinakamusta ka palagi na para bang andating ikaw yung boyfriend niya, okay? Tapos, pagka magkasama kayo, inaakit ka na sa pananalita, kahit sa phone, yung tono ng boses niya ay nagiging seductive na, okay? Tapos, yung mga topic ng usapan ninyo ay mas lumalalim na, mas nagiging sexy na, o romantic na, okay? Mararamdaman mo naman yan, lalo na kung may babae ka. Alam mo, kapag nag-flirt o lumalandi na yung babae, okay? Number 6, kung lagi kang tinatanong tungkol sa love life mo, tapos ikaw ang nagiging advisor niya. Okay, gusto niya ikaw yung taga-advise niya tungkol sa love life niya. Okay? And minsan, tinatanong ka pa niya o hinihingian ka rin niya ng advice about sa ex-life mo. Okay, yung romantic life mo, yung ginagawa sa kama. Okay, yung ginagawa ninyo ng babae mo. Okay? Tapos advisor niya sa love life niya, sa ex-life niya. Tapos madalas pa niyan, sinisiraan niya yung kapatid niya sa iyo, okay? Lalo na about sa mga dating o sa mga dating karelasyon o naging karelasyon ng kapatid niya, okay? At kung gaano ito kaduming babae. Okay, let's say tuwing magkakwentuhan kayo, ang ginagawa niya, yun nga, tinatanong kanya tungkol sa love life mo, ano yung alam mo sa relationship, paano niya papabuti yung sarili niya, ano yung gusto mo sa babae, paano niya, ano yung mga bagay na dapat na ginagawa niya, ano yung nagustuhan mo sa ate niya, okay? Tapos, habang nagkukwentuhan kayo nun, o kahit na minsan hindi na yun yung topic ninyo, madalas naman ang ginagawa niya ay sinsira naman niya yung ate niya. O kung yun naman yung pinagkukwentuhan ninyo tungkol sa relationship ninyo ng ate niya, ang ginagawa niya ay sinisira nga niya ate niya. Sinisiraan niya tungkol doon sa mga excess ng ate niya, kung gaano ito hindi kabuting girlfriend o kabuting babae, o gaano ito kadumi, gaano kadami na ang naging lalaki nito, bakit ito hindi mabuting tao. Okay, ganyan, yan, sinisiraan niya. Okay, so number 7, kung kinukumpara niya ang kapatid niya sa kanya, ayan, halos pareho rin naman to, at mas binibida niya sarili niya habang sinisira niya yung kapatid niya. Okay, yun yung pinagkaiba nun. Okay? Kumbaga, kung pinagko-compare niya yung sarili niya at saka yung kapatid niya sa'yo, pero ang laging bida o laging tama ay siya, tapos yung kapatid niya palagi ang mali. Okay, alam ba yung kapatid ko na yan? Ano yan? Marami nang naging ex yan, lagi niyang inaaway, lagi niya kasing binubungangaan. Pero ako, hindi ako ganyan. Mabait ako sa mga lalaki ko, masunurin ako, tapos lagi ako nag-aayos, tapos lagi kong pinapakinggan ko ano yung gusto ng ng nagiging boyfriend ko. Kasi naiintindihan ko yung mga lalaki ko eh. Pero yung ate ko, naku, salbahe yan. Okay, yan. Ganyan. Okay, number 8.
Kapag nagsiselo siya, tuwing inuuna mo ang kapatid niya o kapag nakikita niya nakasama mo ang kapatid niya. Okay? Mahalata mo naman yan. Yung naaasar siya. Okay? Yung nagsiselos, madali na makita pag nagsiselos ng isang babae. Okay? Number 9, kapag sinesenyas ang kanya na para bang kayong dalawa ay may mga sikreto na kayo lang ang nakakaalam tapos naka-eye contact siya sa'yo. Okay? Alam mo yung ibig sabihin ko, yung tipong nakatingin siya sa'yo tapos iningintingiti ang kanya habang yung ibang mga tao ay hindi kasali sa connection na mayroon kayo. Na para sa kanya, tayo lang dalawa nagkakaintindihan. Parang may inside joke, gano'n. Parang tayo lang nakakaalam, okay? Tapos madalas ginagawa niyang katawa-tawa ang kapatid niya sa harapan mo o sa madaming tao. Tapos kapag may nagawang mali o katawa-tawa yung kapatid niya, pinagtatawanan niya ito at tumitingin siya sa'yo na para bang kayo yung magkakampi laban sa mundo, okay, laban sa lahat, okay? Parang kadalasan, ang ginagawa niyang katawa-tawa yung kapatid niya, okay? Tapos pag may nagawa itong mali, gagawin niya yung sinabi ko kanina, yung titingnan kanya, tapos, ano siya, yung nag-i-smirk siya, di ba? Yung parang, wala talagang kwenta ate ko, no? Tanga no? Ganun, parang ganun yung dating, o wala katang kwenta yung kapatid ko, ganun. Kumbaga, ang pinaparating niya kasi doon, mas magaling ako dyan. Diba? Sabi ko sa'yo, walang kwenta yan. Mas okay ako. Okay? Ganun yung pinaparating yan. Okay? So, next. Saan na ba tayo? Ayan. Pag yun, kadalasan ginagawa niya katawa-tawa. Kasi nga, pinagmumukha niyang mas okay siya. O sinisiraan nga niya yung kapatid niya. Okay? So, number 10. Kapag pinopost niya madalas yung picture ninyo ng kayong dalawa lang sa social media. Okay? Nang hindi kasama yung ibang tao nakakilala ninyo, lalo na hindi kasama yung kapatid niya. Tanda mo, ikaw, ang babae mo ay yung kapatid niya, hindi siya. Okay? Hindi kanya lalaki. Pero isipin mo, pinopost niya social media palagi yung picture ninyong dalawa. Lalo na yung mga selfie ninyo. Lalo na pagka laging gusto niyang may picture kayong dalawa. O kaya kahit na hindi niya pinopost. Okay? Basta lagi niyang gusto na may picture kayong dalawa lang. Tas hindi kasama yung kapatid niya. Okay? Then may gusto siya sa'yo. Okay? Lagi siyang available. Number 11 tayo, okay? Kung lagi siyang available kapag hindi kayo okay ng kapatid niya, okay? Kung siya yung laging nandyan para sa iyo. Tapos pag nagkukwentuhan kayo, mas kampi siya sa iyo kaysa sa kapatid niya, okay? Hanggang umaabot na sa punto na sinisiraan niya na yung kapatid niya o gusto niya na iwanan mo na yung kapatid niya, tapos binibida niya yung sarili niya na nandito lang ako palagi sa iyo. Okay? O kaya minsan sabihin niya, mayroon naman kasing iba dyan na mas maiintindihan ka na mas bagay para sa iyo. Baka kasi nagtsatsaga ka sa kapatid ko, marami naman ng bumigay dyan o sabihin nating sumuko dyan. Sa totoo lang, may iba dyan na nandyan palagi para sa iyo. Willing kang pakinggan, willing kang alagaan, kabaligtaran ng kapatid ko. Okay, so yan, pagkaganyan siya. Number 12, pagka tinatanong ka na about sa ex-life ninyo ng kapatid mo o ex-life mo, okay? Yung nangyayari sa kama, yung nangyayari sa kwarto. Kapag nagtatanong na siya ng mga ganyang klaseng tanong, ano yung mga ginagawa ninyo, gaano kayo ka-active, ano yung mga gusto mong ginagawa ng kapatid niya sa'yo, o ano, kung magaling ka ba, yung mga pabirong ganon, okay? So, yan, hindi natin ano yan dahil bawal yan masyado, hindi yan pwedeng pag-usapan masyado dito sa YouTube. Basta pagtungkol na dyan, okay? Kasi isipin mo para itanong niya yon, di ba? Private na yun eh, di ba? So siniset niya yung utak mo doon, ibig sabihin open na siya sa ganun, kaya ganun na siya magtanong. Gusto niya makita mo na ganun na siya. Okay, number 13. Masungit siya sa iyo kahit wala ka naman ginagawa, pero lagi naman siyang nakaayos at laging nasa paligid mo kapag nandiyan ka. Okay, isipin mo, sinusupladahan ka niya, masungit siya palagi, pero kapag nandiyan ka, lagi naman siyang nandiyan nandiyan yung presence niya sa harapan mo. Okay, kumbaga, ano siya, madalas nandiyan naman siya, nakaupo sa harapan mo, lakad ng lakad, daan ng daan, 'di ba? O kaya nakatayo sa harapan mo, kasama yung nanonood, o kaya biglang umuupo, o biglang sabihin nating pupunta ng CR, pupunta ng ganito, okay? O sabihin nating naasar siya sa'yo pero sumasama siya sa ate niya kapag ikaw yung imimit, okay, ganyan, di ba? Tapos pagka haharap siya sa'yo, hindi siya basta hindi nakaayos, maganda siya, mabango, maganda, naka-makeup, sexy yung damit, okay, kaakit-akit, okay, so yan yun, tapos masungit siya, kaya siya masungit actually, kasi gusto ko nga niya, kumbaga naasar siya, o kaya gusto niya mapansin mo, yung ugali niya, o yung ipinapakita niya sa'yo, kumbaga,
parang ano niya yun pang-attract niya yun yung kasungitan niya para makuha niya attention mo. Okay? Tsaka para maalala mo siya. Okay? So, number 14, nagpapaganda at hawi ng buhok o suklay ng suklay sa harap mo palagi kapag kasama ka niya. Obvious naman na yan. Okay? Kasi, even sa science, o human psychology, kapag ginagawa ng babae ang hawi ng buhok o suklay ng suklay sa harapan mo, obvious sign yan na attracted siya sa iyo. Okay? Pero not all the time. Kaya nga sabi ko kanina, 'di ba? Kung magiging maganda ang judgment mo, maintindihan mo na mabuti yung pinapakita ng babae sa harapan mo, then malalaman mo kung ito ba ay senyales na gusto ka niya o baka naman kasi nagkataon lang. Okay? Pero kung madalas na niya ginagawa, tapos kitang-kita, obvious na inaakit ka na, then alam mo na 'yon. Okay? Kasi nga kadalasan kaya rin niya ginagawa yan kasi yung buhok na yan, kaalam ng babae, nakaakit-akit yan. Okay? Pang-akit talaga ng babae yan. So, kahit nung unang panahon pa. Okay? Kaya nga mas nakakaakit yung mga mahaba ang buhok. Kasi sign niya na healthy yung babae. Meaning, kaya niya magbuntis. So, kung kaya niya magbuntis, sexy yung ganun. Okay? Hindi naman niya gustong magbuntis, pero ibig sabihin, ang gusto niya yung proseso ng pagbubuntis. Okay? Kaya inaakit ka niya sa buhok niya. Kasi kaakit-akit yun. Sexy yun. Okay? So, subconsciously, nangyayari yun. Minsan, sinasadya na rin nila. Okay? So, okay. Lalo na kung makeup na makeup, pabango ng pabango. Okay? So, nagpapaganda at hawi-hawi. Okay, number 15. Kapag mas nagagwapuan siya sa'yo kaysa sa mga naging ex ng ate niya at boyfriend o mga naging ex niya. Okay? So, kung sinasabi niya sa'yo na mas gwapo ka doon sa mga ex ng ate niya o sa boyfriend niya ngayon o sa mga naging ex niya, okay? Then, malaki ang possibility na, of course, gusto ka niya, 'di ba? O may pagnanasa siya sa'yo. Kumbaga, mas gwapo ka sa naging ex ng ate, mga naging ex ng ate niya. Mas gwapo ka sa mga naging ex niya o sa boyfriend niya ngayon. So, obvious na, 'di ba? So, kung mas okay ka dun sa mga 'yon at mas appealing ka dun sa mga 'yon, mas lamang ka sa mga 'yon, then imposibleng hindi ka niya gusto. Lamang ka 'di ba? Okay. So, number 16. Kapag ka nahihiya siya o naiilang siya o na-intimidate siya kapag kaharap mo siya. Okay, parang hindi siya makatitig ng diretso pero tumitingin-tingin pa rin siya o sabihin nating parang nanliliit siya kapag kaharap ka niya tapos napapangiti siya pagka nagiging feminine siya. Okay, nahihiya siya, na-intimidate. Okay, may gusto sa'yo yun. Okay, so okay, pwede rin mahihain lang din talaga siya. Pero makikita mo naman yan kung paano siya mag-interact sa iba. Kung ganun ba siya sa lahat. Okay? Pero kung sa'yo lang, positibo yun. May pagnanasa yan. Okay, so, next. Number 17, binibilisan na natin kasi mahaba ito Okay, so number 17, iba ang pakikitungo. Ito yung sinabi ko kanina, pakikitungo niya sa iyo kumpara sa iba. Masungit siya sa iba, pero sa iyo hindi. Okay, mabait siya sa iba, pero sa iyo hindi. Okay, so kung iba ang pakikitungo niya sa iyo kumpara sa iba, then positive sign yun, na may pagnanasa o may gusto ito sa iyo. Okay, so number 18, kamukha ka daw ng ex niya. Kung nagustuhan niya ex niya, then imposibleng hindi ka rin niya magugustuhan. Okay, so ibig sabihin, preferred niya yung looks mo. O maaring hindi totoo na kamukha mo yung ex niya, sinasabi lang niya yun, para makuha mo yung sign na ibinabato niya sa'yo, okay, yung choosing signal niya sa'yo na gusto ka niya. Kasi kung nagustuhan niya ex niya, syempre maiisip mo na baka gusto ka nito kasi ganun ang preference niya. Okay. Number 19, lagi kang inaasikaso. Okay. Para bang siya yung girlfriend mo. Todo asikaso sa sayo. Lalo na kung hindi siya maasikaso sa iba. Okay. Tapos ikaw lang inaasikaso niya. Okay. Number 20, lahat ng gusto mo ay gusto din daw niya. Okay. Pagkain, music, okay, movie, artista, atleta, okay, even yung sport na kahit na hindi niya pinapanood, so sabihin niya gusto na rin niya, okay, then ibig sabihin na rumarapor siya sa'yo. So, may chance, okay, na gusto ka niya. Pero again, basahin mo na mabuti kasi baka mamaya ma-misunderstood mo. Baka alam mo may pagnanasa na sa'yo kaagad, yung pala, friendly lang naman pala. Okay, so basahin mabuti. May kita mo naman yan pag may kasamang flirtatious o nagpa-flirt yung babae, naglalandi. Okay, tapos parang sobra-sobra na. Lagi pag magkausap kayo, laging agree lang siya agree at ikaw palagi ang bida. Okay? Then sure ball 'yan. Pero again, yung gustong kausapin yung kapatid ng ninyo, ng babae ninyo, just in case lang na ma-encounter ninyo o nai-encounter na ninyo ngayon. Okay, so kung pareho sila ng number 21 na tayo, last one. Kung pareho sila ng mga gusto ng ate niya o ginagaya niya ang ate niya, lalo na sa itsura at ugali para mapansin mo siya. Okay, so pareho sila ng buhok, pareho sila ng kulay ng buhok,
pareho sila ng gupit, pareho sila ng favorite color, pareho sila ng damit, lalo na pagka imimit ka nila, tapos halos magkamukha na sila, okay, pareho sila ng ugali, pananalita, okay, tapos pareho sila ng gusto, tapos sabi natin, kapag kausap mo siya, sinasabi niya sa'yo na pareho sila ng gusto ng ate niya, okay, then malaki ang chance na nagpapapansin siya sa'yo, o gusto ka niya, o may pagnanasa sa'yo dahil alam niya na kung maggagayahin niya yung ate niya at nagustuhan mo yung ate niya, malaki ang tsansa na magustuhan mo rin siya. Okay? So, again, basahin na mabuti yung mga signs. Pero again, gaya na sabi ko kanina, hindi mo kailangan na gawin ito para malaman kung gusto ka ng kapatid niya. Okay? Just in case lang na encounter mo. Kasi as much as possible, ayokong kilalanin ninyo yung pamilya ng kapatid ninyo kung nasa dating pa lang kayo. Okay? Yung lumalabas lang kayo ng kapatid ng, o lumalabas lang kayo ng kapatid ng agad. Lumalabas lang kayo ng babae mo sa mga moment na ito. Okay? Dahil, of course, yung ganyang klaseng moment, nangyayari lang yan, kapag ka, let's say, binigla ng babae, o kaya, kasal na kayo, o kaya, nagli-live-in kayo, kaya mas malalim na yung relasyon ninyo. Eh, hindi naman tayo papasok pa sa ganun, dahil lang, inuuna natin, yung grind and purpose natin, yung self-improvement natin, o yung pag-abot natin sa tunay natin potensyal. Hindi sa pa ayaw natin paasahin yung babae na mapupunta tayo kaagad sa ganun. Okay? Kawawa naman yung babae, baka akala niya seryoso ka na, kinilala mo na kaagad yung pamilya niya. And also at the same time, pwedeng shit test yan. Okay? Sinusubukan ka lang niya kung kakagat ka ba sa ganun o susunod ka sa kanya. O maaring kumukuha lang siya ng validation sa'yo para malaman niya kung gaano mo siya kagusto o gaano mo siya kamahal, which is actually bagay na hindi maganda dahil pag ginawa mo yan, masisira yung mystery, sabihin nating magiging predictable ka na, o kaya yun nga, makukuha niya yung validation niya, so maapektuhan yung attraction at interest level niya. Okay, so in-explain ko na yun sa ibang mga video ko, pero sinare ko lang sa inyo yung mga signs kasi may nagtanong, okay, para at least alam nyo kung ano yung nangyayari, para hindi kayo naguguluhan kung ano ba yung nakikita ninyo. Bakit ganun yung kapatid niya sa akin? Okay? Pero again, hindi ko sinabi na dapat may mangyari sa inyo ng kapatid nitong babae na ito o ng babae mo na ito. Okay? Hindi nyo kailangan gawin yun. Nagagawa ko yan. Okay? Pero hindi ko sinasabing gawin ninyo. Okay? Dahil may danger dyan at nangyayari yan palagi even sa Rafi Tulfo in action. Diba? Nangyayari yan. Okay, pero again, hindi ko gustong gawin niyo kasi maraming mga pwedeng hindi magandang mangyari. Pero nasa na yan. Okay, and again, labas dito yung mga hindi dapat kasali. Okay, yung wala sa tamang pag-iisip and also at the same time, yung mga babae na wala pa sa 18 years old pataas ang edad. Okay, and bahala na kayo. Basta ako, mas maganda kung matutunan nyo lang. Okay, pero hindi ko sabi na gawin niyo. Pero kung gusto mong gawin, nasa sayo na yan. Basta tandaan ninyo, safe X is the best X. Enjoy!